Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni E.B. Hugalbot. Is this the beginning of the end? Isinare niya ang isang post na nagmumula di umano kay kapatid Eduardo V. Manalo, ang Executive Minister ng Iglesia ni Cristo. Ang mensahe ganito: We are one. Mangyari na mangyari sa buhay at kamatayan, kaisa kami ng pamamahala. Tapos kinote dito ang 1 Corinthians chapter 12 verse 25 to 27 upang hindi magkaroon ng pagkabahagi-bahagi sa katawan kung ang mga sangkap ay may parehong pag-alala sa isa't isa. Kapag nagdurusa ang isang sangkap, ang lahat ng sangkap, sandali ha, kayo malilit. Ang lahat ng sangkap ay nakikidalamhati nito. Kung pinaparangalan ang isang sangkap, ang lahat sangkap ay nakikigalak. Kayong lahat ay katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Maganda ang mensahe, biblical talaga dito. Ang turo ng Panginoong Hesus ay ang mga tagasunod niya dapat magkaisa. At ito, ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Nagkakaisa sila. And by the way, sinearch ko sa Google kung totoo ba, is it true that INC Executive Minister issued a statement, we are one? Ang sagot is hindi. Wala daw. Kailang, kung wala man, hindi totoo na nag-issue siya, at least ginagawa nila. Kasi ang iglesia daw, once na nag-i-issue ng announcement is through official circulars, bulletin, or yung spokesperson nila, si Brother Zagala. But ang mensahe na we are one, iyan talaga ang pinakapuso ng diyan sikat ang Iglesia ni Cristo. Nagkakaisa sila. Sana lahat ng Christian denomination ay katulad ng Iglesia ni Cristo. Lalo na ngayon na napapabalita na baka anytime from now aarestuhin si Senator Rodante Marcoleta. At ano kaya ang magiging reaksyon ng kapatiran sa Iglesia ni Cristo pag aarestuhin na ang isang respetadong member ng Iglesia na sa tingin ko I might be wrong, na sa tingin ko is wala namang kasalanang nagawa. Yung plunder na sinasabi nila, to me, it's not plunder. Again, opinion ko lang ito. Dahil yung perang involved is private contributions ng mga private individuals sa kampanya sa eleksyon. Paano naging plunder yun? Hindi ko maintindihan. But then, kung sabi nga nila, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, pag totoo na may warrant of arrest at aarestuhin nila si Senator Padilla, I just don't know what will happen. Kung papayagan ba ng mga kapatiran natin sa iglesia na ikulong ang isang respetadong member nila, senador, na wala namang kasalanan? Nako. Papaano kung ang desisyon ng although nagsabi na si Senator Marcoleta na he will peacefully surrender.
lalo akong bumilib sa kanya. Yung desisyon niya na peacefully surrender. Meron ding, bali-balita lang ito ha, sinabi ni Jesus Busiduki na para bang may plano, may senaryo na gagawin na para ba si Senator Bato parang nagtatago sa Central Church, sa Iglesia ni Cristo sa Commonwealth, then mamaya lulusubin. I don't know kung saan nakuha ni Jesus Busiduki itong impormasyong ito. Kailang sa tingin ko hindi nila kaya. Na 3 beses na, 3 administrasyon na, presidente ang gumawa na lusubin, i-take over ang Iglesia ni Cristo, but they failed miserably. Una, Marcos Sr., pinasok, namatayan ang mga sundalo. Umatras ang mga sundalo panahon ng Marcos Sr. Cory Aquino, sinubukan. Mga tangki de guerra, mga ano, wala rin. Retreat. Ano ba? Gloria Macapagal Arroyo, ganon din. Kaya, huwag kayong magkakamali. Sana hindi mangyari ito. Kasi, ang Iglesia ni Cristo is a very organized, disciplined, peace-loving religious organization na sumusunod lang sa utos ng Diyos. Sumusunod, law-abiding religious group ito. Hindi nakikialam sa politika, maliban lang, ito na, itong nangyayaring korupsyon. Nagsasalita sila kasi Pilipino rin sila na nadadamay sa bad effect ng korupsyon, kaya nagsasalita. Kaya sana naman, huwag kayong magkamali na galawin nyo ang Iglesia ni Cristo dahil nababasa ko ang mga comments. Kahit Katoliko kami, sabi, kahit Muslim kami, we will support our brothers and sisters sa Iglesia ni Cristo. Ganon ang mga comments. So sana naman, hindi mangyari ang nangyari na noon na lulusubin nila ang Iglesia ni Cristo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagaan og sen. Magbabaya ay akin. Salamat. Salamat tayo, sir. So muna ni ang balay ni Kuya sa natag sa yaha. So muna ni ang itsura sa ilang balay nga magkatuluan gyud sila tungod sa kuana kadugayon na. Ilang balay yo. Pila na ni katuig ya inyong balay? 12 years na ni siya. 12 years na. Oo, so Sa 12 years, atong niaging tuig, nasunog ni siya mo ni ani ang ani. oo. Kini wala na nako niya, narinig ni kay. Oo. Ako lang mong nagito. Lagi so nasunugan mo. So karon makakuha na mo og balay kay natagaan naman mo gero. Oh, salamat kay sa kwan sa nagtabang sa Yero. Hinaot ko nga dagan pa mo matabangan nga mga kwan nanginahanglan sa inyo. Kaya namin kasing-kasing sa pagtapang sa mga kapusang prayer. So pila ka buok imong kuan niya, imong anak? Kuan 5, puro bay. So tanan na naga-eskwela. Oh, eskwela na tanan. So unsa nay grade? Ang isa ka anak na ako nag-eskwela sa USTP, diya sa Mirayon. Dahil sa Palayon, sa Buksok, sa Talakag. Duha ka college na ako. So Elementary o high school ang ban. oo, so kuan ra gyud biya ba ang imong pagpaningkamot? Unsa may imong trabaho ya? Panday ra ko niya ay ra pud ko maka-income na imo ko panday pud sa ako. Oo. So kuan gyud medyo lisod gyud ang kinabuhi. So nasunugan pa mo inani pang itsura sa inyong balay nga dako na kayog mga buslot. Oo, so salamat kayo ya. Sige, salamat. God bless. Oo. So muna niyang itsura sa balay ilang kuya nga nasunugan sila.